Paano magtanim ng saging na latundan o kilala sa tawag na tordan? Ngayon ay ipapakita natin kung paano tayo magtanim dito sa farm ng saging na latundan. Unang gagawin natin guys ay kukuha tayo ng suwi at pipiliin natin yung malulusog na suwi ng latundan. Dudukalin natin ito ng may kasamang ugat at iiwasan natin na mapunggal yung pinaglalabasan ng ugat para mataas ang porsyento na mabuhay ang mga ito. Kailangan din kasi nabawasan natin ang mga suwi ng ating saging dahil pagsiksika na ang mga suwi nito ay hindi na rin gaganda yung mga bunga. Kaya kailangan din nating alsin yung mga labis na suwi. Kailangan magtira lang tayo ng at least 3 hanggang 4 na puno sa isang tumpukan ng saging. Ngayon ay tatanggalin natin yung mga suwi, itatanim na rin natin yung malulusog na suwi nila. At yung mga payat na suwi, ang gagawin natin ay isasama natin sa ating compost pile para maging isang organic fertilizer. At eto na, tapos na tayong kumuha ng mga suwi ng latundan. Ang gagawin naman natin dito ay hahakutin natin doon sa ating pagtataniman. Maglilinis din tayo ng pagtataniman nito nang sa ganon ay mawala yung mga damo doon sa palibot ng ating pagtataniman ng saging na latundan. Huhukayin natin guys yung pagtataniman natin ng suwi ng saging na latundan. Ang paghuhukay nito ay nakadepende dun sa itatanim nating mga suwi ng saging. Kung malaki yung ating suwi ng saging ay dilalakihan natin yung ating butas at medyo lalaliman natin. Kung maliit naman ay di maliit lang din yung butas natin at medyo mababaw. Meron kasi nung nagtatanim ng saging na halos ang lalim, halos kulang-kulang kalahati nung isang puno ng suwi ay nakabao na. Sa dahilan daw na pag malalim ang tanim ng suwi ay matagal itong lalabas yung ugat niya sa lupa. Sa amin kasi dito sa farm guys ay basta mapabaon lang yung pinakang nilalabasan ng ugat niya ay okay na, wag lang siyang matumba. Then dinadasik namin, tinatapakan namin ng paa yung palibot para madasik at hindi tumumba yung suwi. Pagkatapos naming maitanim ang aming mga saging na latundan ay inaalagaan namin ito sa pamamagitan ng pagdadamo o pagtabas ng palibot ng ating tanim na saging para hindi ito mabansot pag nabilutan o nakaputan siya ng bagin. Hindi rin kami naglalagay ng kahit na ano pa mang abono, hinahayaan lang namin yung mga nabubulok na damo at dahon na siyang maging organic fertilizer hanggang sa pagbunga ng ating mga tanim na saging. Maghihintay lang tayo ng 8 months hanggang 1 year at pwede nang bumunga yung ating mga tanim na saging na latundan. Depende pa rin yon sa laki ng suwi na ating naitanim. Kung medyo maliit baka abutin siya ng 1 year bago magkabunga. Pero pag medyo malaki yung ating suwi na naitanim ay siguro mga 8 months to 10 months ay pwede na siyang bumunga kagaya nito. Ayan, may bunga na siya. Maghihintay na lang tayo na mahinog yung bunga ng ating saging na latundan para ma-harvest natin yung bunga niya. Napakasarap sa pakiramdam ng may tanim na halaman sa palibot ng ating bakuran kasi hindi ka bibili ng mga prutas, gulay, nandyan lang sa palibot ng iyong tahanan. Tulad nitong saging na ito ngayon, nahinog na siya sa puno. Kukuhain natin siya para makain ng ating pamilya. Fresh na fresh yung ating latundan. Nahinog na siya sa puno. Disclaimer po, ito ay base lamang sa mga ginagawa namin dito sa aming farm. Thank you for watching.